within our own prayer groups, our own communities, in our own gatherings, because the grace must flow. The grace of the Holy Spirit must flow. The Holy Spirit is meant to move. The Holy Spirit is meant to be shared. The Holy Spirit is meant to reach the whole church. Kay ang grasya sa Espiritu Santo may suon, dili lamang sa pipila ka nato, kundi alang sa tibuok simbahan. And at the heart of this current of grace, brothers and sisters, is what we call the baptism in the Holy Spirit. And mind you, ang wala pa kasabutan niyo, baptism in the Holy Spirit is not another sacrament. Rather, it is the awakening of what we already received in baptism and confirmation. Amen? Sa bunyag, nahimo kita mga anak sa Diyos. Sa confirmation, ipalikod kita sa Espiritu Santo. Di ba? Apan, daghan gihapon ka nato na nabunyagan but still spiritually asleep. Daghan ka nato na kumpirmahan pero mura disconnected lang gihapon sa Espiritu Santo. Daghan wala pa makaila sa Espiritu Santo. Amen? Daghan ang nakaila sa Diyos sa nauna lamang. Apan wala pa makasinati sa Ginoo diha sa ilang kasing-kasing. Mao. Nga importante kaayo ang atong mission karon. Holy fire, unite us in mission. The world today is thirsty. You have. Many people are wounded. Many families are broken. Many young people are confused. Many are silently suffering. Ug tingali, ang ilang gikinahanglan dili lamang tambag, dili lamang programa, kundi usa ka tinuod nga encounter sa Espiritu Santo pinaagi sa baptism in the Holy Spirit. Amen? Brothers and sisters, si Pope Francis entrusted to us Charis with a threefold mission. Kinumdum pa bakakuan ani. First is to share the baptism in the Holy Spirit with the whole church. Ipaambit ang baptism in the Holy Spirit sa tibuok simbahan. Dili lang sa atong mga prayer groups, dili lang sa atong mga charismatic communities, kundi ngadto sa tibuok simbahan, ngadto sa mga parokya, sa mga kapatanunan, sa mga pamilya, sa mga nangaluya, sa manawat-an o paglaom, sa mga mimbati o layok na sa Diyos. Because when they encounter the Holy Spirit, they encounter Jesus. They encounter Jesus in their lives and their lives are transformed. Amen? Ikaduha nga mission, to work for unity among Christians. The Holy Spirit does not divide. The Holy Spirit unites. Usahay, mag-focus magkunta sa atong mga kalainan. Wala ta mag-focus sa atong sa common nato. Lain-lain na Christian communities, lain-lain ministries, lain-lain spiritualities, lain-lain style, lain-lain approaches. Apan ang Pentecostes, daghang pinulungan niya tuligayon na. Pero, usara ang mensahe. The kingdom of God is bigger than our groups. And what unites us? Di ba mo unsa? It's the love of God that unites us. Amen? It's the love for our church. Kitang tanan ba na higugma sa itong simbahan? Kitang tanan ba na higugma sa Ginoo? Nahigugma ba ta sa itong misyon? O na ilang ipamutana? Kaya sakay, komportable na kayo sa itong nahimutangan. Brothers and sisters, kung tinuod ka na higugma sa itong Ginoo, dili na tutugutan ang garbo, ang kasina, ang kompetensya o pagkabahin-bahin na makapaluya sa lawas ni Kristo. The Holy Spirit calls us into communion to walk together, to listen to one another, to support one another, and to become one body in vision. Amen?
Alita sa ikatulong nga misyon, to serve the poor. Pope Francis constantly reminds us we must recognize Jesus among the poor. The Holy Spirit is not only experienced in worship. Base ng uban ni Arlan diri kay gusto maka-experience sa worship, kay gusto nila ma-feel ang Holy Spirit. The Holy Spirit is also encountered in compassion. Diya sa atong pagpaambit dito sa mga kabos, pagpaminaw sa mga masakiton, pagduaw sa mga masakiton, o ang atong mga pag-ampo, o kung ang atong mga pag-ampo wala magdala nato ngadto sa gugma, dako kay nagkulang. Amen. Kung ang atong pagsimba wala magdala nato ngadto sa pagpangalaga, wa pa gyud tahingpit madutling sa kayo sa Espiritu Santo. Amen. Ang kabos dili lamang recipient o mudawat sa atong tabang. Sila usab mao ang Kristo nga atong gialagaran. Amen. Brothers and sisters, kining mission nga gitanyag ni Pope Francis kanato nga naa sa atong tema, Unite Us in Mission, connects beautifully to the direction of the Archdiocese of Cebu karong panahon. Nataybaw na ba ang tanan nga doon na tayo journey sa Archdiocese of Cebu? Gitawag po Archdiocese of Cebu 2034, Journeying Together as a Church Fully Alive. Pangandoy sa atong Ginoo, pangandoy sa atong Arsobispo, nga ang Archdiocese of Cebu mahimong buhi nga simbahan. And our church here in Cebu is now moving intentionally towards synodality. Our Archbishop Abitoy, nagtawag ka ng kanang mga lay organizations, movements, associations, and services konlomas to share our charisms and giftedness in the life and mission of the parish. Kasagaran na itong mga mission sa yan sa ito ang community. Amo ni mission is among community. But God wants us to unite our mission with the mission of the parish, the mission of the church. Di ta magkain-lain. No one should stay alongside with the church. We have to be integrated in the life and mission of the church. Amen? Mga igsoon, this is not a burden. Dakok kini nga oportunidad para kanato sa charismatic renewal. Kung natong tanawon kita ang pinakadaghan nga grupo sa Lomas, maka-imagine ta kung kitang mga charismatic maglihok diha sa tagsa-tagsa ka parokya pagkabuhi sa simbahan sa Subo. Amen? Magkayo-kayo ang Espiritu Santo sa tibuok simbahan sa Archdiocese of Cebu. Let's give the Lord a round of applause for that. Panahon na kini aron atong ipaambit ang kalayo sa Pentecostes kadto sa kinabuhi sa simbahan. And this is our moment to serve. This is our moment to share the grace